Mga quiz, nagkaroon po ng problema si Renz Abando sa kanyang tuhod na nag-collide sila ng import na to. Pero nung una, maganda talaga ang pinakita ng anyang KGC ngayon at parang minanilang ng anyang ang Thunder at masyadong relax si Renz dito. Sa unang quarter, parang maganda agad ang pasan at depensa ng anyang kung kaya't nagawa nilang lumamang ng halos 12 points with matching 3-pointer pa ni Renz bago pinaupo. Halos relax na si Renz sa laban ng to nung nagkaroon ng malaking lead ang anyang pero pinasok ng pambato natin sa pangalawang quarter matapos matapyasan ang kalamangan nila down to 8 points at nakakuha pa ng big steal. Nagka-problema tuloy si Ava Nava kay Renz dahil sa umaandar na naman ang big lead ng anyang, naisip ng Thunder na mag-timeout. Kaso nagkaroon po ng collision yung import ng Thunders at si Renz at ang napituhan ng foul ay si Renz kaya minabuti ng anyang na paupuin muna siya at ang Thunder mas nagiinit pa at natapyasan ang kalamangan nila down to 6 points na lang. Gusto pa yata ng coach ng Thunder na kalabanit at hamunin si Renz dahil sa rebound attempt na ginawa niya. Unti-unti na naghalimaw ang Thunders at 4 na lang ang lamang na kailangang habulin at lubang nahirapan pang anyang KGC na bumawi habang wala pa si Renz. Sa ikatlong quarter naman dahil hindi magawang makahabol at makalamang ng Thunders yung coach nila na puno na at sa 3 minutes of action 5 na lang kailangang habulin ng Thunders. Maswerte naman ang anyang nasa kanila lagi na pupunta ang ball possession at rebounds kaya na mag-aulit ang kalamangan sa 9 na puntos. Yung import ng Thunders kaayod kalabaw na. Kaso itong Thunders inala talaga sa quarter na to habang baliktad naman dito sa anyang na laging pumapasok ang attempts at nakakuha pa ng buzzer beater. Sa ika-4 na quarter, mas namagapa ang kalamangan ng anyang KGC at mas nakukuha pa nila momentum. Kahit wala si Renz, nagawa nilang itaguyod ang team. Yung maangas na import ng Thunders kanina, pagod na. Halos naglalaro na siya ng 46 minutes, grabe yan. Ang kailangang habulin, 10 points pa rin at pumasok pa ang tira ni number 19 with a foul. Kaya naman ang kalamangan ay mas lumobo pa up by 16. Sinubukan naman ng Thunder na humabol pero hindi na talaga kinaya. Hanggang sa natapos ang buong 4th quarter, hindi na pinasok si Renz at talagang minanila ng anyang KGC ang Thunder. Tsaka pansin ko, ang dami nilang turnovers ngayon. Pati yung Filipino import nila, hindi naman gumagalaw at hindi rin tumitira. Good defense at maganda ang shooting ngayon ng anyang KGC. Sana ayos lang si Renz at sana makalaro siya sa next game nila. Isa pa naman siya sa nakakapagpa-excite sa anyang KGC. Pero importante, nakuha na naman ng anyang ang kanilang big win at pangalawa po sa KBL ngayon ng anyang KGC sa win-loss record. Mukhang minalas po ang Converge ngayon sa kanilang import na si Tom Vodanovic. Kung titingnan mong mabuti yung highlights, mukhang okay naman, ang bilis nga niya. Pero yung alam mo na nangangapa pa talaga at hindi siya yung import na kayang bumuhat. Ibang-iba doon sa panahon ni Quincy Miller yung import nila. Alam nyo ba mga quiz, na plano nilang pabalikin sa kanila si Quincy Miller? Kaya pala ayaw nilang i-release kasi hanggang ngayon ang rights ni Miller nasa Converge pa rin. Ganito ang gagawin nila. Susubukan nilang makipag-usap sa kanya para ayusin ang gusot sa pagitan ni Miller at ng Converge. Kung sa bagay, hindi naman malaking gusot yun. Tungkol lang yun sa maling pagkakaintindi ni Miller sa sinabi ni Aldin Ayo na pass the ball. Akala siguro niya, masyadong buwaka ang tingin ng Converge sa kanya. Kung ganito lang naman kagaling si Miller para sa Converge, malaking bagay naman ang pag-aangkin niya ng possession. E di sana pinagpatuloy na lang. Diyan tuloy na sayang lang at hindi na ginagamit si Miller ngayon dahil nga nakatali sa Converge. Pero napansin ko rin na mukhang sa Converge lang siya bumagay. Yung system ni Ayo para sa kanya pumatok. Kung natatandaan nyo, halos sunod-sunod nga yung panalo nila dahil kay Miller at hindi malayo naging contender pa ito sa best import race. Kaso nung kinuha siya ng TNT parang hindi na gaya nung dati ang pinapakita niya, especially doon sa EASL. Ibang Quincy Miller ang nasaksihan ko kasi ibang-iba ang galawan para hindi masyadong convincing at hindi na masyadong spotter. Kung sana kaya lang nilang ma-activate ito, agad papalitan na nila si Tom Vodanovic. Alam nyo, tama sila. Hindi sentro ang kailangan ng Converge ngayon, kundi isang legit na power forward. Si Tom may matangkad na 6'9" pero ibang big man to kasi mabilis pero hindi naman consistent at wala masyadong penetration. Hindi nga masyadong maasahan sa loob or hindi lang talaga siya bagay sa Converge. Dapat kung kukuhanin man nila pabalik si Miller, aga-agahan na bago pa mahuli ang lahat kasi lumulobo ang loss record nila.
Kapag napabayaan, magiging kagaya din ng ibang underdogs itong Converge. Sayang, nagiging contender pa naman itong Converge last season at hinahype ng mga tao na babangga daw sa malalaking teams. Sana nga, Converge na ang sagot pero sa ngayon malabo pa yan. At para sa akin, hindi locals ang problema kasi matataas ang numbers ng mga locals. Yung stats nila okay naman. Ang tanong na lang kung papayag kaya si Quincy Miller na siya ang maging import nila ulit. Kung galit pa rin si Miller, wala na silang magagawa. Magpapalit sila pero hindi na yung dating import. Sayang si Miller, may Mamba mentality pa naman to. Sana makuha siya pabalik ng Converge.